Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 6.3 trillion pesos national budget sa 2025 aprobado sa final reading ng Senado. Mosyon na isamang sulu sa BARM ibinasura ng Korte Suprema. Investigasyon ukol sa illegal pogos sa bansa tinapos na ng Senado. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang House Bill No. 10800 o ang 2025 General Appropriations Bill kung saan maglalaan ng 6.352 trillion pesos national budget para sa fiscal year 2025. Ang naturang bill ay nakakuha ng 18 affirmative votes, 0 negative votes at 1 abstention. With 17 affirmative votes, 0 negative, 1 abstention, House Bill number 10800 is approved on third and final reading. Congratulations to our Finance Committee Chair, the Vice Chairpersons, and members of the Committee on Finance. Lubos namang ikinagalak ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpasa ng pondo para sa susunod na taon. Sa statement ng ahensya, nagpaabot ng pasasalamat si Budget Secretary Amena Pangandaman sa Senado sa pamumuno ni Senate President Francis Escudero at Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe sa pag-sponsor at pangunguna ng deliberasyon at pagpasa ng naturang budget. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga mosyon na naglalayong baliktarin ang unang desisyon nito na tanggalin ang lalawigan ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Diin ng Supreme Court, final at immediately executory ang kanilang desisyon. Ibig sabihin, hindi napapansinin ng Korte ang alinmang ihahaing pleading para maibalik ang Sulu sa BARM. Matatandaang naghain ng motion for partial reconsideration ng BARM Government, Office of the Solicitor General at iba pang mga grupo upang maibalik sa BARM ang lalawigan ng Sulu. Subalit ang lahat ng ito ay tuluyan ng tinanggihan ng Korte Suprema. Tinapos na ng Senado ang investigasyon nito tungkol sa illegal na operasyon ng Philippines Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Sa closing statement ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Senator Risa Hontiveros, kinilala nito ang naging kontribusyon ng mga biktima ng POGO sa tagumpay na investigasyon ng Senado. Sa mga biktima ng mga POGO sa loob at labas ng bansa, this is for you. Sa pamamagitan naman ng isang larawan ng Web of People, ipinakita ni Hontiveros ang mga personalidad na anyay mga sangkot sa illegal pogos at koneksyon ng mga ito sa isa't isa. A web of people who used pogos for their own selfish interests, their own personal gain, all at the expense of the Filipino people. Walang dinala dito ang mga pogo kundi bangungot. Nagbigay din ito ng babala kay Gu Haping o alias Alice Guo at sa iba pang may kinalaman sa iligal na aktibidad. Gu Haping, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakaulit dito. At matututo ang lahat sa gagawin sa'yo. Isa rin sa naungkat sa pagdinig ang problema ng bansa sa late birth registration system na ginagamit ng foreign nationals para makakuha ng pekeng Filipino identity. Kaya naman ayon sa Senadora, ang pagtatapos ng Senate probe ay simula ng malawakang reforma sa lehislatura na magtitiyak sa sambayanan na wala nang magiging panibagong Alice Guo. Friends, this may be the end of our hearings on POGO, but this is only the beginning of the legislative reforms that we will strive to push to ensure that every Filipino, that there will never be another Alice Guo. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.